Hello mga master, may nagpagawa ng washing machine sa akin. Ang problema nga pala nito ay hindi na gumagana ang dryer. Kaya naman mga kamaster, tara umpisa na natin gawin. Ang una natin gagawin mga kamaster ay tatanggalin muna natin yung mga tornilyo para mabaklas natin itong cover. Maswerte nga tayo mga kamaster ngayon kasi hindi masyado makalawang ang mga tornilyo. Kasi kung nagkataong makalawang ay napakahirap tanggalin. Kapag magtatanggal kayo ng tornilyo mga kamaster ay ilalagay nyo sa isang lagayan para hindi magkulang kapag ibabalik na mamaya. So ayan, tapos na tayo sa pagtatanggal ng tornilyo. Ngayon naman ay tatanggalin na natin itong belt. At syempre mga kamaster, tatanggalin rin natin itong tali ng drain valve. At pag natanggal na, isusunod naman natin yung shafting ng tab. Dito nga ay gagamit tayo ng tools. Pwede dyan ng open, adjustable at socket wrench. Bahala kayo kung saan kayo mas mapapadali mga kamaster. Basta ang mahalaga ay matanggal natin ang tornilyo. Konting tiyaga lang sa pagtatanggal nito mga kamaster kasi medyo napakasikip. Kung hindi kasi natin tatanggalin yan ay hindi natin mapapaghiwala itong tab. Hindi lang mga kamaster ang tamang pagkakasunod-sunod sa pagtatanggal ng mga parts ng washing machine para mabaklas ito. Make sure lang kamaster na kapag magre-repair kayo ay kailangan nakatanggal yung plug para hindi kayo makakuryente. So medyo matagal talaga magtanggal ng tornilyo na to mga kamaster kasi lampasan nito at napakahaba. Sa part nga na to mga kamaster ay natanggal na natin yung lock. Ang susunod natin gagawin mga kamaster ay paghihiwalay natin yung base at saka yung cover. Dahan-dahan nga pala tayo sa pagtatanggal kasi meron niya mga hose, baka maipit at mabutas pa. Tatanggalin na rin natin yung mga tornilyo ng motor. At syempre, puputulin na rin natin yung wire. At ito na nga mga kamaster, in-install ko na yung bagong motor. Ayan, saktong-sakto yung dowel. Bali, universal nga pala ang in-order ko. Ang isa pang kaganda dito mga kamaster ay copper na siya. Talagang sigurado ang quality ng motor na to. So, ayan, nililipat lang natin yung cover. Bali, yan yung sa brake. Kaso wala na siyang preno. So, ayan, nilalagay na natin yung screw ng motor. At higpitan na rin natin yan mga kamaster. Siyempre mga kamaster, i-double check natin yung motor. Kailangan freewheeling siya. At kailangan lagyan na rin natin ng konting oil. Okay, higpitan na natin yung brake pulley. Tapos lagyan na rin natin ng grasa yung Veloset. Bali, pulang grasa nga pala nilagay ko. Okay, binalik ko na mga kamaster yung tab. At syempre, maglalagay muna tayo ng isang tornilyo. Tapos mga kamaster, wag natin kalimutan yung ilagay yung tornilyo ng tab para hindi siya magtalsikan. Ang sunod naman natin gagawin mga kamaster ay magwa-wiring tayo. Bali, color coding nga pala ang ginawa ko dito. Blue sa blue, green sa green, gray sa gray. Yung kulay blue nga pala mga kamaster ay yun yung common. Tapos yung green, yun yung isang wire ng capacitor. Tapos yung isa naman, yung gray, yun yung galing sa timer at isang wire ng capacitor. Tapos i-fix na rin natin yung wire. Kapag okay na mga kamaster, double check natin yung mga tinanggal natin. Binalik natin. Kung okay na, okay, taklaban na natin. Lagay ko lang tong dalawang screw. At ngayon, tetestingin na natin mga kamaster. Okay na mga kamaster, gumagana na, umiikot na yung dryer. So napakalakas na ng ikot. So kung nagustuhan nyo nga pala ang video kong ito mga kamaster, palike at share naman po.